Government schools, gustahin ang 560 million peso budget ng DepEd at Office of the Vice President at ang 6.7 billion peso na hindi mapaliwanag na halaga at malinaw na ill-gotten wealth na ginastos nilang mag-asawa. Ang kapal pa ng mukha niya na isipin na balangin na tumakbo bilang presidente sa 2028 national elections. At sa lahat nga po ng ito, nasaan si Bongbong? Nasaan siya nung nagkaroon ng putukan sa loob ng Senado dahil pinoprotektahan ng mga senador si Bato? Nasaan siya? Anong pinapanagot natin si Sara? Nasaan siya sa panahon na may krisis pang ekonomiya at naghihirap na ang mamamayang Pilipino? Tila ng pinipingihin sa sigaw ng taong bayan. Pero ako nga ba naman kasi maasahan natin sa kanya kay Marcos bilang presidente, siya ang may pinakamalaking pork barrel. Siya rin ang nagbigay ng confidential fund kay Sara. Kahit na wala naman ito sa budget item niya bilang vice-presidente. Siya rin ang pangunahing embodiment ng isang burokrata kapitalista. Siya ang numero unong anti-mamamayan, numero unong kasista dahil sa kanyang National Action Plan for Unity, Peace and Development. Siya rin ang numero unong kurangon dahil sa ibinusa niyang 8 billion peso galing sa pondo ng taong bayan. At siya rin ang numero unang tuta ng pato na patuloy na ibinibenta ang Pilipinas sa imperialistang Estados Unidos. Hindi na pumangmang ang mga Pilipino. Hindi kami madadaan sa pag-iyak at pagkanta ni Bato na napakapangit naman. Hindi tayo madadaan sa pagpapabako ni Sara at lalong hindi tayo magpapadaan sa pananahimik ni Marcos Jr. Patuloy ang paniningil ng sambayan ng Pilipino dahil ang panahong ito ay hindi panahon ng pagtitiis o paghihigpit ng sinturon. Ang panahong ito ay panahon ng paglaban para sa lupang minuto at sariling pagpapasya. Paglaban para sa karapatan, buhay at katarungan. At para sa pagpapabagsak sa burokratang kapitalismo. Kaya naman po ang ating panawagan, burokratang kapitalismo! Ibagsak! Burokratang kapitalismo! Ibagsak! Maraming salamat po. Sara panagutin! Bato arestuhin! Marcos Duterte walang pinag-iba! Parehong kurakot pahirap sa masa! Mga kasama, sobrang init ng araw ngayong araw. Sobrang tirik ng araw sa atin, ngunit mas nagtitirik pa ang naglagalap na galit ng sambayanan sa kawalan ng hustisya at pananagutan sa ating bayan. Mga kabataan, nag-ingay ang mga galit sa korupsyon at kawalan ng pananagutan. Mga kasama, nakikiisa po ang mga kabataan at mga iskolar ng bayan sa laban ng mga batayang sektor para sa
ano po yun, talagang ano na po yun, nakalinya na yun, siya po talaga ang magiging Pangulo natin sa darating na 2028. Para po sa ating pangunahing tagapagsalita, aking pong tatawagin si Sultan Omar Sharif Umbaya, former Manila GPLDN Mosque and Cultural Center Administrator. Ayan po. Duterte! 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 Ang pag-asa ng sambayanang Pilipino. Sino? Sino? Ulit!